sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Ako po muna ang inyong makakasama. Solo flight. Ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Sa ngalan po ng aking partner, si Attorney Rina Seco. Magandang gabi po. Kayo po ba ay naka-move on na sa ating barangay at SK elections? Meron pa rin bang hindi matanggap ang kanilang pagkatalo? Sabi nga, di ba, no? Ang eleksyon, saglit lang yan. After niyan, 2 years after, magkakabotohan uli. Tignan natin. Better luck next time sa mga hindi po nanalo. At sa mga nanalo naman po, congratulations! Sana nga ay mayroong mga tunay na pagbabago daw. Yan! Anyway, ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol po sa kasama natin sa bahay o yung tinatawag natin na kasambahay. Itong topic na to malapit to sa puso ni Attorney Cam dahil gustong-gusto kong lagi nire-remind yung ating mga kasambahay sa kanilang mga karapatan, sa kanilang mga benepisyo na kailangan tanggapin para naman malaman nila na hindi rin naman pala masama na pumasok as domestic helper dito sa Pilipinas. Kasi may mga kababayan tayo, di ba, na mas pinipili na magtrabaho abroad dahil mas malaki ang sahod, may ipon sila, pero yung mga benepisyo na binibigay natin ay mayroon ding kagandahan. As much as possible nga, kapag kayo po ay nakuha ng medyo maganda, no, generous na amo, minsan yung mga kasama natin sa bahay na dating nagtatrabaho abroad, hindi na bumabalik doon kasi mas nanaisin pa nila na dito sa Pilipinas magtrabaho. Dahil iba pa rin syempre kapag ikaw ay nasa sarili mong bayan. Siyempre, ang pinaka gusto kong topic ngayon dahil malapit na mag-Disyembre, kung entitled po ba ang mga kasambahay sa 13-month pay? O, di ba? Asan yung mga bonus natin para sa mga amo natin na nakakalimot? O, wag kakalimutan ang 13-month pay ng ating mga kasama sa bahay. At hindi lang yung mga kasama sa bahay. Yung mga employer natin, di ba? Baka naman po pwedeng medyo maaga-aga. Sabi, di ba, before the 24th ibigay. Baka naman pwedeng first week pala ng December. Matikman na yung 13-month pay na yan. Kung pinagpapala pa ang company, di bakit naman hindi magbigay ng 14-month pay? Kasi meron pa mga ibang company na up to 15-month pay. Nagbibigay po sila. Napapasana all na lang kami. Yan naman talaga yung naantabayanan natin. After November, tapos na po yung ating celebration ng Undas. Ito na yung susunod natin. So, ready na ba kayo lagay ng inyong mga Christmas decor, Christmas songs, at saka, syempre, yung Christmas tree. Lagyan ng mga regalo para sa mga inaanak. So, dyan na tayo papunta. Anyway, again po, kalimutan 13-month pay ng ating mga kasambahay. Okay? Dos Kumpanyeras. Pag-uusapan natin dito ano ba ang tamang trato sa ating mga kasambahay? Ano ba ang requirements kapag kayo po ay papasok na isang kasambahay, no? At magkano na ba na yung minimum wage, no? Na matatanggap po ng ating mga kasambahay? Sila ba ay dapat na hulugan yung kanilang mga SSS Pag-ibig PhilHealth? Kailan exempted na hulugan? At syempre, pag-uusapan din natin, kung
Ilan ba yung leave na dapat makuha ng ating mga kasambahay? Yung paid leave na tinatawag natin na kahit sila ay mag-leave, bayad pa rin dapat. Ilang beses sila magde-day off, ilang beses ang kanilang pahinga. Yan, yung mga importanteng yan, no? Kasi may mga iba naman po na sobrang dedicated. Ang tatay ko po, hindi nyo po natatanong. Isa rin po itong makasama sa bahay na isang negosyanteng pamilya. At kami naman po ay nabuhay dahil sa kanyang sahod. So, kung maganda po ang pamamalakad, no, ng mga amo natin, magandang pagpapakita sa mga kasambahay natin, yung mga ugali, benepisyo at karapatan nila, alam mo, yung blessings, darating yan eh. Promise. Pero kung malupit ka sa iyong kasambahay, maniwala ka, ang karma nandyan lang yan. Kaya naman sinimulan na po natin yung topic natin para sa ating malakas online promo. Siyempre, hindi mo mawala yan. 2 winners po ng tig 500 pesos ang mananalo ngayong gabi. Sagutin lamang po ang katanungan na entitled po ba ang mga kasambahay ng 13-month pay? Ang dali-dali naman yan. Attorney Cam, ano ba yan? Parang giveaway naman to. Siyempre, isihan lang natin kasi galing kayong bakasyon eh. Baka iba nga, nasa bakasyon pa hanggang ngayon eh. Babalik pa sila by Sunday o kaya naman ng Monday dahil sinusulit. Dahil parang yung mga estudyante natin eh, sobrang sem break din nila. So, next Monday pa yung kanilang balik. O, di ba may mga sumasagot na? Thank you so much. Yung mga sumasagot na, ayan, mamaya pipili tayo, no? Mag-ano lang tayo. Mini, mini mo. Kasi hindi madali, hindi mahirap yung ating malakas online for. Napakasimple. Napakadali. Entitled ba mga kasambahay ng 13-month pay? O, lakasan po ng mga kasambahay. Yung radyo ninyo, o kaya nung Facebook live natin. Para marinig ng amo ninyo, baka makalimutan eh. Pag pinag-uusapan po ang kasambahay, hindi po nawawala syempre yung ating batas na Republic Act 10361. Ito po yung Domestic Workers Act o yung tinatawag natin na batas kasambahay. Syempre unang-una no, yung pag-usapan natin yung standard of treatment. Importante to, no? Paano po ba tratuhin ang ating mga kasama sa bahay? Ako, as for me, dapat tratuhin po natin sila bilang isang kapamilya din, di ba, no? Especially kung sila po ay mga nani ng ating mga anak, di ba? Dapat mahalin nyo din po sila. Kung ano yung pagpapakita po ninyo ng pagrespeto, pagmamahal, I'm sure doble ang gagawin nila na pagpapakita ng respeto, pagmamahal dun sa inaalagaan nila, which is yun yung mga anak. Tama po ba? Sabi sa batas natin, dapat yung mga kasambahay po ay hindi dapat maabuso, whether physical man, verbal, tsaka dapat hindi po sila nahaharas, no? Hindi inaabuso, mapapisikal, verbal, hindi binababa ang dignidad, no? Kasi may mga iba na isa ka lamang slap soil. Alam niyo ba yung slap soil? Parang hampas lupa, mga ganyan, no? Isa kang madumi, galing ka sa putik, mga ganyan, mga grabing pambababa na ng dignidad, no? Wala kang pinag-aralan, kaya ganyan ang trabaho mo. So, huwag po natin gaganunin ang ating mga kasambahay. Ano to, teleserye? Hindi po ito teleserye. Hindi lahat ng mga kasambahay mababait. May mga iba dyan, salbahe din po. Pag sinalbahin nyo sila, baka salbahihin din kayo, hindi ba? Sabi nga nila, ang respeto ay in-earn. So, dapat respetuhin din po natin ang ating mga kasambahay. So, avoid nyo po yun yung nababalitaan natin na inaabuso ng pisikal yung mga kasambahay. Nako po, tatamaan po kayo. Pwede kayong kasuhan ng pwedeng slight physical injuries, no? O kaya, yung mismong physical injuries or mas iba pa, no? Kaya dapat po yung mga amo natin, makinig ng mabuti, mismong verbal, no? Yung pagsabi lang po kasi hindi lang natin, di ba? Ang talas, parang kutsilyo. Pag nagsabi, kala mo kung sino, tsaka grabing reputasyon ang ibinababa, dignidad. Kala mo parang nabili na ang buong kaluluwa ng kasambahay. So, wag po ganon, okay?
Eto naman, papaano naman po, no, yung mga kasambahay na mahilig mag-cellphone. Oo, mahilig ganyan po, no. Tama po ba na kumpiskahin yung cellphone ng mga kasambahay natin, no, para tumutok sila sa trabaho? So, dapat po, no, meron din po silang tinatawag na right of privacy, no? Hindi porkit sila po yung kasambahay, mawawala na yung kanilang right of privacy. So, hindi nyo pwedeng kalkalin yung cellphone nila, tago yung cellphone nila, di ba? At kailangan, meron silang access outside communication. May mga iba kasi, grabe, talagang tinatago yung cellphone. What if emergency sa bahay nila, di ba? May pamilya din po yan, no? May pinapakain, may mga anak na gustong mayat maya, tanungin kung okay lang sila. So, wag nating gagawin sa mga kasambahay natin na tatanggalan sila ng access outside communication. So, kailangan po, no, in case of emergency, syempre, kailangan na bigyan din po natin ng time, no? At saka minsan, pag mga emergency po, pag kailangan padala ng pera, kailangan umuwi ng probinsya, ipayagan po natin. Ano po? Kasi may mga iba na, yung iba kasi parang charge, no? Pag halimbawa, may mga linya, no? May mga private line, no? Tumatawag dun sa telepono gamit ang binabayarang bills ni madam. Yung pala nakikipag-chikahan lang, marites lang. Pag ganun po, makikita po kasi sa billing yon kung itong number na to, bakit tinawagan? Yung pala habang tulog yung sila ma'am, sir, o kaya naman nasa ibang lugar, nagtatalababad. So, pag ganun po kasi, sometimes, charge po yun, no? Pero in case of emergency, dapat po hindi charge yun, no? Pag sinabi po, ma'am, ako po'y tumawag at kasi po, meron daw po emergency sa amin, kinausap ko po aking mga anak, ang aking asawa, kung okay lang po sila, medyo napahaba po, so hindi po pwedeng i-charge sa kanila yun, okay? So, tayo po ay maging makatao din po, no? Usually, may mga pamilya din po ang mga yan. Kaya nga po sila nagtatrabaho para magsumikap at magbigay ng abasto dun sa mga naiwan nila na pamilya kung nasaan man. Nasa probinsya man o kalapit man na lugar. Okay, dapat po ba merong employment contract pagdating sa mga kasambahay? Ay, opo naman. Siyempre, kailangan po may employment contract. Ano po ba yung sinasaad nun? Siyempre, ano ba yung duties and responsibilities niya, no? Halimbawa, siya ba ay maglilinis, maglalaba, mag-aalaga ng iyong anak, or overall siya, all around? O kaya naman po, no, driver, no? Kinuha mo siya as driver mo. So, ano pa ba yung mga duties and responsibilities niya? Kailan, no? Gaano kahaba yung kanyang period of employment, no? Ano yung mga compensation na makukuha niya? Ano yung mga maaaring idadak sa kanya? Kung halimbawa siya po ay magupit, mag-salary loan, allowed for deduction. Kailan ang rest day niya, di ba? Yung agreement ninyo tungkol sa halimbawa, siya ay mangungutang. So, ilang beses ba sa isang taon, mga ganon, how much, and then magkano yung maaaring buwan-buwan makaltasan sa kanya, pwedeng kinsenas katapusan. Iba pang mga kondisyon na maaari ninyong pag-agrihan. Yan. So, marami pa tayong mga iba pang pag-uusapan. So, mga kasama natin sa bahay, stay tuned in lang kayo dito sa ating programa dahil para po sa inyo to, ano po? At ganun din po sa mga amo na nakikinig ngayon. Ayan. Para sa inyo din po ito. Batiin lang natin yung mga nakatutok ngayon. Quickie lang muna. Ayan, sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Sina Ren Servilla, si Abigail Enriquez, Rome Asuncion, Belen Rivera, Maria Veronica Nantes Iranzo. At ganun din po sa mga nanonood sa atin sila Miss Grace Recta, J. Almoguera, at marami pang iba. Herminio Villaluz, si Mr. Aunt May, Ricardo Esnarva, tama ba?
At marami pang iba magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Diyan lamang po kayo. Ilan po munang mga paalala. At sa pagbabalik natin, sasagutin po natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan regarding sa mga karapatan po ng ating mga kasama sa bahay or in short, kasambahay. Kasama pa rin po si Attorney Cam, si AM po ha, Cheryl Adami Molina. Dito lang po yan sa Dos Kumpanyeras. Dos Compañeras. Dos Kumpanyeras, kasama pa rin po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina, sa ngalan ng aking partner, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Gusto ko lang po batiin ang DZRH. At gusto ko rin magpasalamat sa mga walang sawang nagtataga, kilik at syempre sumusubaybay ng ating programa. Simula madaling araw hanggang gabi. Maraming salamat po dahil sa recent survey po ng Kantar number 1 na naman po ang DZRH sa Metro Manila and Mega Manila. Thank you so much po. Dahil po yan sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa amin. Thank you po. Kaya naman po sa ating Malakas online promo, ayan na yung mga gusto pong sumali. Mananalo po ng 500 pesos. 2 winners po ngayong gabi. Questions po natin. Ang question natin, Malakas question of the night. Entitled ba ang mga kasambahay ng 13-month pay? Napaka-easy naman nito. Parang pang chillax lang. Syempre naman. Para ano lang tayo, isihan lang natin. Para tumatak sa mga employer natin, ganun din sa mga kasambahay, kung meron ba talaga silang matatanggap na 13-month pay. Okay, ano po ba muna yung mga, bago ko sagutin yan mamaya, no? Yung employment na requirements, no? Kailangan ba ng mga requirements magpasa ng mga resume, CV, curriculum vitae, ng ating mga kasambahay? So sinasabi po sa batas, no, kailangan po na pag hiningan po kayo ng barangay and police clearance, pati NBI clearance, sometimes hinihingan po yun. Okay po yun. Birth certificate, no, minsan tinitingnan, ilang taon pa talaga to, kasi may mga iba na mukhang matanda, pero minor de edad pa pala. No, mga 14 years old pa pala, gano'n, gusto ko lang magtrabaho. And then, sometimes, no, hinihingan din po ng medical certificate, no? So, yun po yung mga requirements na kadalasan hinihingi ng mga employer at dapat ibigay po ng mga nag-a-apply po, no, bilang kasama sa bahay. Ayan. At may question dito. Ito ha. Ako po ay nag-a-apply ng kasambahay pero nire-require po ako na mag-deposit ng 3,000 at ibabawas sa unang sahod ko in case na may mabasag daw po akong gamit o masirang gamit sa bahay ng amo ko. Tama po ba yun? Okay, hindi po maiiwasan, no, na may mga gamit po ang mga employer na talagang mga mamahalin, especially yung mga pag naghuhugas ka ng pinggan, may mga brand ng mga microwavable na mga plato na ang mahal po talaga. Promise, no? Pero sinasabi po ng batas, hindi po dapat humingi ang employer ng deposit sa mga sa mga domestic workers. Kaya nga sila papasok, wala silang pera, tapos hinga mo sila ng deposit, di ba? So hindi po pwede 'yon. Tapos yung mga nagtatanong naman po, no, yung sa age, kasi nabanggit ko kanina, ilang taon po ba pwedeng pumasok ng kasambahay, no? Ang sabi sa batas natin, hindi po pwede mag-employ ng below 15 years of age, no? Ibig sabihin dapat mas matanda pa, no? 15 pataas. Kasi pag mga bata, no, hindi po pinapayagan 'yan. Especially andyan po ang RA 7610, yung Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation and Discrimination Act. No, may mga iba po na saludo tayo sa mga employer na pinag-aaral at the same time tumutulong sa bahay, no? Maganda po 'yon kasi kung halimbawa meron po tayong mga kasambahay na willing mag-aral kahit sila po ay sa weekend lamang, pinapayagan po ng mga kasambahay natin nag-apply sa TESDA, kaya po yung mga 2-year courses, 'di ba? Ganda po
po yun nung nakatulong na tayo. At talagang taos puso nila yan habang buhay nilang ipagpapasalamat sa'yo. Diba? May nag-question din po rito. Ilan po ba ang rest period ng mga kasambahay? Okay, ang ating kasambahay po, syempre kailangan din po magpahinga ng at least 8 hours per day. So, pag gabi, no, yung tulog na sila. Kasi po, ito po yung kadalasan na naririnig ko sa mga kasambahay abroad, no? Natutulog po sila ating gabi na, gigising madaling araw. So, wala silang sapat na tulog, no? Sa atin po, kailangan kung halimbawa tulog na kayo, patulogin nyo rin po yung inyong mga kasambahay. Unless, magti-TikTok pa sila. Kaya Facebook, nanonood sa Netflix. Wow, may Netflix. Wala nang problema. Usually po, no, ang kagandahan dito, pag may wifi po sa bahay ang employer, minsan nakiki-wifi yung mga kasambahay natin, and it's fine, di ba? Kasi, total naman, pare-pareho ninyong pinapakinabangan. Yung mga ibang amo, dadamot. Yung wifi password, di binibigay. Di ba? Ito naman, pag-usapan natin yung rest day, no? Kung halimbawa po, no, nag-request ang kasambahay na pwede po ba na ako po ay lumiban? Yung aking rest day po ay Saturday o kaya po Sunday kasi meron po akong simba o kaya meron po akong gagawin na activity sa aming religion. Hindi po pwede na hindi payagan ng amo yun. So, kailangan po respetuhin po natin ang desisyon ng ating mga kasambahay kung sila po ang pipili ng kanilang rest day based on their religion requirement. So, ganun po yun. Pero kung sinabi lang na, I feel ko po na mga Wednesday po ako mag-live. Di kausapin mo na, sabihin mo, Monday to Friday kasi, may pasok kami. So, baka pwede naman Saturday or Sunday para nandito din kami sa bahay, maalagaan namin yung mga kids. Pwede naman yon, di ba? Hindi naman dahil sa whimsical, lang, no? Na gusto lang nila na, try ko ng Tuesday, o kaya Thursday. So, nasa mabuting pag-uusapan po yan, no? And then, marami nagtatanong, yung minimum wage. Attorney Cam, ano na ba yung minimum wage, no? Nung nagawa ito, itong ating batas, matagal-tagal na, no? Nagbago na po, no? Actually, ang alam ko if I'm not mistaken, minimum wage dito sa Metro Manila, at 5,000 po Parang ngayon, it's a bit, 6,000 na. Bawat mga region, sometimes iba po. Sa Ilocos region, parang 5,000. Before kasi parang 3,500 lang po, no? We are talking about minimum wage, Yung pinakamababang sahod dapat ninyo. Dahil sa iba po, no? Sa Manila, 6,000 is not actually the real case. Why? Karamihan po ng mga nakakausap natin kasama, parang usually mga 7 or 8,000 po ang sahod nila. On top of the contribution sa mga SSS Pag-ibig PhilHealth. Ano po? We're talking about minimum. So, kung halimbawa, kaya magpasahod ng amo ng mas mataas, mas better. Tama po ba yon? Mga first class municipalities ngayon, like 5,000. Bandang Western Visayas, if I'm not mistaken, 4,500. Ganyan na po, no? May mga ibang cities pa rin po ng mga 3,500, yung mga hindi masyadong first class municipalities, mga lang sila, yung usual lang po, ordinary, so 3,500 pesos. Again, this is minimum May mga iba po na, pag natuwa po yung amo, napakasipag naman nito, kaya may nakaalala sa akin. Halimbawa po, no, kung halimbawa napansin nila na, napakasipag nito, every year dagdagan natin siya. So, why not? Diba, no? Para naman makita na, loyal to. Napakabait naman nitong kasambahay na to. At, syempre, grateful din si kasambahay. Pag every year, natatasan siya ng sahod. Hindi lang yon na huhulugan yung mga contributions niya sa SSS Pag-ibig PhilHealth. Speaking of SSS Pag-ibig PhilHealth, no? Dapat po yung mga kasambahay natin ay hinuhulugan din natin yung mga premium contributions nila, no? Kung
may nakilala ako, 10 years na siyang nagtatrabaho bilang kasambahay pero hindi nahuhulugan. Imagine 10 years kung nahuhulugan yun, di pwede na siyang mag-pension pagdating niya ng 60 years. Pwede din siyang mag-lump sum, di ba? So, yun po, wag po kakalimutan. Now, yung pinag-uusapan po natin na 13-month pay. Sabi po ng ating batas, no? Ang 13-month pay po ay entitled po sila, no? Yung ating mga kasama, especially kapag sila po ay nagre-receive ng 5,000 pataas. Kung ang sahod nila po ay 5,000 pataas, kailangan po meron silang 13-month pay. Okay, entitled po sila. Yung payslip, kailangan po ba, Attorney Cam, na meron kaming payslip? Yes, pwede naman. Walang problema yon, no? It's a matter of printing lang naman, nakalagay doon yung inyong sahod, inyong contribution, tas yung contribution din ng employer dun sa mga SSS Pag-ibig PhilHealth ninyo. Importante din po yan. Eto ha, merong isang question na nag-message dito. Sabi niya, yung kamag-anak niya ay nagtatrabaho ng kasambahay dito sa Metro Manila, pero hindi daw nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak. So, nag-text sila sa amo. Sabi, yung kalahati, ipadala doon sa probinsya sa mga kamag-anak. Yung kalahati ay doon sa nagtatrabaho sa kanya, which is yung kasambahay. Ang sabi po ng batas, no, yung ang mga amo ay hindi po pwedeng mag-interfere doon sa kung papaano gagastusin ng kasambahay ang kanyang pera. Tama, di ba? So, hindi po pwedeng i-force, i-compel yung mga employer din po na pilitin sila na ito dapat ito, sabi ng kamag-anak mo magpadala dun sa kalahati, sa'yo kalahati, gano'n. Hindi po, unless meron pong utos ng korte, halimbawa, meron siyang dapat suportahan na anak at hindi niya sinusuportahan at may utos ang korte na yung certain amount of sahod ay dapat mapunta dun sa nag-aalaga ng kanyang anak, that's the time na mako-compel sa employer to give, no, dun sa magkakaroon ng interference dun sa disposal of wages. Other than that, hindi po pwede. Okay? May mga ganun po kasi, no, dinediretso sa employer. So, wala po. Kasi, pinaghirapan din po ng kasambahay yun. So, it's up to her kung paano niya po i-dispose ang kanyang sahod. Eto. Ako po ay katulong kasambahay banda sa may Visayas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Wilma. Gusto ko lang po itanong kung meron po bang leave ang mga kasambahay. Okay, ilan po ba? We're talking about leave benefits. Ang mga domestic employer and domestic worker natin, no, yung mga kasambahay, kapag kayo po ay nakapag-render na ng at least 1 year sa inyong amo, meron na po kayong annual service incentive leave na tinatawag natin na 5 days, no? With pay. Yun ang kagandahan nun. May bayad kung halimbawa, taga-probinsya kayo, kayo ay mag-a-avail ng annual service incentive leave. 5 days po yan, may bayad kayo dyan. Kasi diba sa atin, pag di ka nag-work, no pay. Since saka 1 year ka na, allowed ka na mag-leave 5 days. Kung pwede kang pumunta sa probinsya at doon, bayad yon ng inyong amo. Okay? Okay, pero ang problema rito ganito ha. May mga iba na sinasabi nila na, paano po kung hindi ko po ginamit this year? Pwede po bang next year? 10 years. Yan. Sabi ng batas natin, hindi mo pwedeng i-carried over sa succeeding years yung mga may ipon mo na leave. But, hindi mo lang sinasabing prohibition ang batas. Kung pinayagan ka ng amo mo, why not? Push mo yan, di ba? Depende sa usapan ng amo ninyo eh. Pag pinayagan ng amo mo na sabihin mo, ma'am, hindi po ako mag-leave ngayon, 5 days. This year, pwede po bang next year, pwede siyang gawing 10 days na with pay pa rin po. Pag
Sinabi ng amo mo, okay, no problem, with pay. 10 days next year. Pwede yun, walang problema. Ang sinasabi lang ng batas, no, hindi mo maaari compel, no, as a right, na karapatan na yung mga hindi mo magagamit ngayon na service incentive leave ay pwede mong i-carried over next year. Pag yung amo mo ay hindi pumayag, wala tayong magagawa doon. No? Kasi sabi sa batas, every year gamitin mo siya. So, yun importante. Pero kung halimbawa, no, walang prohibition, no prohibition sa mga employer, basta pumayag sila, may agreement kayo, na gamitin siya ng next year, 10 days with leave, why not? Kung mabait ka pa, gawin niya pang 15 days with leave, di ba? Hayahay! Magbabalik po ang Dos Kumpanyeras, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo, kasama niyo pa rin po Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dito lang po yan sa programang Dos Kumpanyeras. Oras po natin alas 7:16 ng gabi. Dos Compañeras. Mga karapatan po ng ating mga kasama sa bahay o yung mga kasambahay, yan po ang pinag-uusapan natin sa programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina at sa ngalan po ng aking partner, Attorney Rina Seco. Sa katanungan po na entitled po ba ang mga kasambahay ng 13-month pay? Yes po, no? Sabi po ng batas, entitled sila basta sila po ay naka 1-month service na, no, sa inyo, sila po ay entitled na ng 13-month pay. Now, hindi lang po 5,000 o kanyari 4,500 or 3,500, entitled na din po sila. Parang I stand corrected, parang nabanggit ko yating 5,000 kanina, no? Kasi may nagtanong parang 5,000 yung kanyang sahod. So it doesn't mean na 5,000 lang po, no, pataas yung magkakaroon ng 13-month pay. Pati rin po yung mga 4,500, 3,500. Basta ang requirement lang ay 1 month silang nag-render ng service, merong 13-month pay. Paano ang computation? Halimbawa, pumasok ka ngayong June, no? Ang sahod mo ay 5,000. So, doon, balik tayo sa 5,000, no? So, yung 5,000 na yon, hindi mo makukuha ng buo kasi prorated siya. Ibig sabihin, kung ilang buwan yung mga pinasok mo, i-divide kasing 5,000 sa divide by 12, tapos yun yung per month mo. So, kung ilang buwan kang pumasok sa kanila at naabutan ng December, so yun po yung tinatawag natin na prorated. Next year, January, kapag dire-diretso lang yung pasok, makukuha mo na yung 13-month pay. Okay? So, ganun po yun. Question na lang dito. Kaya nga, ang dali lang ng question natin, di ba? Kung entitled po ba ang mga kasambahay sa 13-month pay? Yes or no lang. Pwede na. Marami nag-message sa atin. Marami pong salamat. Ano po ang penalty kung halimbawa po magkakaroon ng mga violation po dun sa mga sinabi po natin ng mga karapatan at benepisyo ng ating mga kasambahay? Yung mga employer po ay maaaring maparusahan, no, ng fine na not less than 10,000 pesos but not more than 40,000 pesos. So, iba pa po to, no, sa filing ng mga appropriate civil cases o kaya criminal action kapag nagkaroon po ng physical abuse, no, sa ating mga kasambahay. Dos Compañeras. So ito, paano naman ito? Pwede na bang paalisin ni Mrs. ang kasambahay kapag nahuli niya na naging kalaguyo ito ng kanyang mister? Ha? Ay naku, ito talaga yung mga isa pang mga kontrobersyal, no? Kapag halimbawa, wala lagi si ma'am, si kasambahay na iiwan, imbis na inaalagaan yung bata, pati si tatay kasama. Dos Compañeras. Pag ganyan po, ano po, no? Yes po, maaari po, no, napalisin, no? Especially kung sila po ay committing an extramarital affair. In fact, pwede silang makasuhan, especially yung husband, no? Husband and the paramour, husband and the mistress ng concubinage, no? Lalo pag tinira doon sa conjugal dwelling na sinasabi natin. Eto na, para sa ating malakas online promo, ready na ba kayo? Nag-mini-mini-mini mo lang ako. Eto na! Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa sobrang dami po sumali, nag-ini, mini, mini muna ako dahil karamihan po ng mga sumagot sa atin ay tama po ang inyong kasagutan. Entitled ba mga kasambay ng 13-month pay? Yes po! Yes na yes! Entitled sila. Yan ang sagot ni Jeremy De Los Santos. First winner natin. Congratulations! Second winner naman po natin ay, sabi niya, yes, I agree sa 13-month pay. Entitled sila. Okay, shinare niyo rin po yung ating Dos Compañeras Facebook page. Congratulations, Michelle B. Cuneta. Ano mo si Miss Sharon Cuneta. Anyway, congratulations po. Tuloy-tuloy po yung pagmimigay natin ng Malakas online promo. Tomorrow po, mamimigay pa rin po tayo 2 winners ng tig 500 pesos ngayong gabi. Antabayanan po kung paano nyo po makiklaim ang inyong prize. I-message po kayo ng DZRH Dos Compañeras Facebook page. Pero bago yan, batiin ko lang muna yung mga nanonood po sa atin at walang sawang tumatangkilik po sa programa natin. Thank you so much po. Magandang gabi. Kina Viviana Arado Di Maano, Josephina Fajardo, at ganun din po, no? Kina Sabina Ariola, no? Maraming salamat. At ganun din po kina Diwani Artved. Thank you so much. Kina Abigail Enriquez, Abigail, we miss you. And Richelle Adarlo, Jeg Gozarin Almoguera, good evening din po. At ganun din po kay Edsa Maglakas, magandang gabi po. No, yung mga hindi ko po nabati kasi hindi ko po ma-scroll. Mataas yung ating messenger at ganun din sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. Bukas po ang tabayanan ninyo ang Dos Compañeras. Makakasama po natin si Attorney Rina Seco at ganun din po yung mga nag-message sa atin, yung mga hindi natin nasagot, pasensya na po, try natin masagot yan tomorrow. Ayan, nakasama nyo po ang inyong panyera ng bayan, Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. Follow me on TikTok, may TikTok account po ako, hanapin nyo lang po Attorney Cam. Dun po sumasagot po ako kapag kaya pa ng oras natin, kahit through personal message o kaya naman po dun sa mga video comments natin. So nagre-reply din po tayo dun. Sumasagot tayo dun. Maraming salamat sa mga followers natin worldwide. Mga nanonood natin sa cable channels. Thank you so much. Muli ako po si Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ito po ang programang Dos Compañeras. Dos Compañeras.